Excellent! Ang kaderek, magandang araw sa Pinas at magandang gabi saan man sulok ng mundo. Mga kaderek, tara po at samahan niyo po si Cloris TV sa pagpapatuloy po ng kwento sa No Limit ang Hire na nahinto po tayo sa ika-61 kabanata, ang kasal ni Maria Clara. Ito po ay ating ipagpapatuloy. Kailangan ako ng pamahalaan upang maubos ang mga filibustero sa mga lalawigan, kaya't inatasan akong maging tagapangulo ng isang pangkat ng mga sundalo. Pinagmasdan ni Padre Sibila ang alperes mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay tuluyang tumalikod. Mayroon na ba kayong tiyak na kaalaman kung ano ang gagawin sa namuno sa nakaraang pag-aalsa? Tanong ni Padre Salvi. Ang tinutukoy niyo ba ay si Crisostomo Ibarra, wika ng alperes. Ang nararapat at tamang parusak sa kanya ay bitay. Ngunit mawalang galang na sa inyo, sabad ni Teniente Guevara. Aking napag-alaman na hindi bibitayin kundi ipatatapon lang si Senyor Crisostomo Ibarra. Ipatatapon lamang. Nagpatuloy si Teniente Guevara sa malakas na tinig. Kung ang binatang iyon ay naging maingat lamang, maliligtas sana siya sa mga nag-iimbestiga kung di siya umamin na mula sa kanya ang isang liham na isinulat sa isang dalaga bago siya nagtungo ng Europa. Ang mga pahayag na ito nagaling sa matandang tenyente at ang tono ng kanyang pananalita ay nagdulot ng pagkabigla sa mga nakikinig na di malaman ang sasabihin. Si Padre Salvi ay ibinaling ang tingin sa iba. Naihulog naman ni Maria Clara ang mga bulaklak na hindi na makagalaw na waring natitigilan. Nagpatuloy si Teniente Guevara sa kanyang kwento. Inuulit ko lamang ang sinabi sa aking ng manananggol na umahawak sa kaso ni Ginoong Ibarra ng parang may pagmamalasakit. Maliban sa liham na ito na kinilala ng binatang kanya at may talatang kinakitaan ng hukom ng plano at banta laban sa pamahalaan, wala na silang maiparatang kay Ginoong Ibarra. At ano ang nangyari sa pahayag ng tulisan bago siya namatay? Ipinagwalang bahala ito ng manananggol ni Ibarra dahil iyon ayon na rin sa tulisan. Siya at ang kanyang mga kasama ay hindi kailaman nakipag-unawaan sa binata, maliban sa isang nangangalang Lucas na napatunayang kaaway nito. Sa bandang huli, ang Lucas na ito ay nagpakamatay dahil na rin marahil sa sumbat ng kanyang konsensya. Napatunayan din na ang mga kasulatan na nakuha sa katawan ng bangkay ay huwad dahil ang sulat kamay ay tulad ng kay Ginoong Ibarra noong nakaraang 7 taon pa, samantalang iba na ang kasalukuyang sulat kamay niya. Nagpapatunay lamang ito na mayroong gumaya sa kanyang sulat kamay at siyang gumawa ng sulat na iyon. May malaking pag-asa sana na maligtas si Ginoong Ibarra kung hindi lamang niya pinatunayan na siya ay gumawa ng sulat. Nang makita niya ang liham ay nakapagdulot ito sa kanya ng panlalambot. Tila nawalan siya ng pag-asa at pinatunayan ang lahat ng isinulat niya roon. Sinabi ninyo, ang tanong ng isang Fransiskano na ang sulat ay ipinadala sa isang dalaga. Paano ito napasa kamay ng mga taga-usig? Hindi sumagot si Teniente Guevara. Saglit siyang tumingin kay Padre Salvi bago tuluyang lumayo. Patuloy naman ang iba sa pagbibigay ng kani-kanilang palagay. Nakita ang kamay ng Diyos doon, sabi ng isa. Kahit na ang babae ay may galit sa kanya, ipinasunog niya ang kanyang bahay sa pag-akalang siya ay maliligtas. Ngunit hindi niya ito matatakasan dahil ipinahintulot ito ng Diyos na naririto para kay Santiago at sa buong Espanya. Samantala huminto si Teniente Guevara sa kanyang paglalakad at nilapitan si Maria Clara
na nang marinig ang usapan ay hindi nakagalaw mula sa kanyang kinauupuan. Ang mga bulaklak ay nagkalat din sa kanyang paanan. Kayo ay isang maingat na dalaga, ang sabi sa kanya ni Teniente Guevara sa mahinang tinig. Mabuti ang ginawa ninyong pagbibigay sa sulat. Dahil doon ay sigurado na kayo sa isang magandang bukas. Pagkatapos nito ay umalis si Teniente Guevara at naiwan si Maria Clara na lumong-lumo. Mabuti na lamang at dumaan si Tia Isabel at may natitira pang lakas ang dalaga upang hawakan ang damit nito. Tia, ang mahinang wika ng dalaga. Ano ang nangyayari sa iyo? Nagtatakang tanong ng matandang babae nang makita ang mukha ng dalaga. Dalhin po ninyo ako sa aking silid, ang kanyang pakiusap at halos lumambitin sa bisig ng matandang babae upang makatayo. May sakit ka ba, Maria? Tila wala ka kahit isang buto sa iyong katawan. Ano ba ang dinaramdam mo? Nahihilo po ako. Ang mga tao sa bulwagan, maliliwanag na ilaw, kailangan ko pong magpahinga. Pakisabi na lang sa aking ama na ako'y matutulog na. Nanlamig ka, gusto mo ng tsaa. Umiling lang si Maria Clara at ikinandado ang pinto ng kanyang silid. Dahil wala nang natitirang lakas, ay nagpatihulog siya sa sahig sa may paanan ng birhen at napahikbi. Ina, ina, aking ina. Ang liwanag ng buwan ay pumasok sa durungawan patungo sa bintana ng azotea. Ang orkestra ay patuloy sa pagtugtog sa masayang balse. Ang tawanan at mahihinang pag-uusap ay maririnig pa rin. Si Kapitan Tiago ay makailang ulit kumatok sa silid ni Maria Clara. Ganoon din si Tia Isabel, Doña Victorina at maging si Linares. Ngunit si Maria Clara ay di natinag. Malalakas na hikbi ang kumawala sa kanyang dibdib. Lumipas ang oras at natapos din ang kasiyahan sa tahanan ni Kapitan Tiago. Nagsiuwi na rin ang mga panauhin. Muli ay tumambad ang katahimikan sa buong kabahayan. Minsan pa ay kumatok si Tia Isabel sa silid ni Maria Clara. Hindi tuminag ang dalaga sa kanyang pwesto at sa pag-akalang na matanda na tulog na ito ay hindi na niya ito inabala. Habang tahimik ang buong kapaligiran, dahan-dahan bumangon ng dalaga at nilingon ang kanyang paligid. Nakita niya ang balkoni na may mumunting balag na naliligo sa mapanglaw na buwan. Tinungo niya ito at biglang bumalik ang masayang alaala ng pagsusuyuan nila ni Ibarra. Ang mapayapang kinabukasan, natutulog na tila patay, bulong ng dalaga sa kanyang sarili. Itinago ng dalaga ang kanyang mga mata sa kalangitan na may kadalasayan ng sapiro. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang mga singsing, hikaw, ang mga ipit at suklay at inilagay ito sa barandilya ng balkoni sabay tingin sa ilog. Tahimik ang buong bayan. Tanging ang ingay lamang ng karwahe na tumatawid malapit sa ilog ang maririnig. Maya-maya'y isang bangka na may lamang sakate ang huminto sa daungan ng bahay ng dalaga na kagaya ng daungan ng bawat bahay na nakahimlay sa tabi ng ilog. Ang isa sa dalawang lulan, ang bangkang ito ay umakyat sa pader at pagkalipas ng ilang segundo ay narinig na ang kanyang mga yabag na umaakyat sa hagdan ng balkonahe. Nakilala siya ni Maria Clara kaya't napatras ang dalaga. Crisostomo, sigaw ng dalaga. Oo, ako nga, si Crisostomo, sagot ng lalaki. Crisostomo, salamat at nagkita tayo. Paano ko nakalabas sa bilangguan? Si Elias ang nagligtas sa akin mula sa kulungan kung saan ako pinatapon ng aking mga kaibigan. Nasundan pa ang mga pahig na ito ng kalungkutan. Napayuko si Maria Clara at hinayaang malaglag ang mga kamay. Ipinagpatuloy ni Ibarra ang pagsasalita. Sa ngalan ng puntod ng aking yumaong ina, ipinangako na paliligayahin kita kahit ano pa ang mangyari sa akin. Naalala mo ba iyon? Nagkulang pa
sa iyong sumpa. Ngunit naunawaan ko iyon. Maaari mong sirain ang iyong pangako. Hindi siya ang iyong ina. Ngunit ako naman ang kanyang anak ay pinangalang alagaan ang kanyang mga alaala. At walang akong pakialam kahit na ilang libong panganib paan dumaan upang maisakatuparan ang aking pangako, Maria. Hindi na natin makikita pa ang isa't isa. Bata ka pa, karapatan mo ang lumigaya. Marahil ay matutuwa na rin ang aking ina na nakausap kita at maipadama sa iyong aking pagpapatawad. Hangad ko ang iyong kaligayahan. Paalam sa iyo, Maria. Sinubukan ni Ibarra na umalis, ngunit pinigilan siya ni Maria Clara. Crisostomo, sabi niya, hindi. Pagpapatawad ang hatid mo kundi panunumbat. Hindi ako naparito upang manghusga. Narito ako upang bigyan ka ng kapayapaan ng isip upang makita sa huling pagkakataon. Hindi ko nais ang kapayapaan ng isipan na iyong ibinibigay. Ang kapayapaang iyon ay dapat nagmumula sa iyong sarili. Hinamak mo ako at panghahamak mong iyon ay makapagpapait sa aking damdamin hanggang sa kamatayan. Nakita ni Ibarra ang kawalan ng pag-asa at ang kalungkutan ng dalaga, kaya tinanong niya ang nais nito. Nais ko na maniwala kang mahal kita. Mahal kita noong paman. Napangiti si Ibarra. Hindi mo ako paniniwalaan. Ako na iyong kababata na hindi kailanman naglihim sa iyo na ibulalas ng dalaga. Naunawaan kita. Hindi mo batid ang aking tunay na pinagmulan. Ano ang ibig mong sabihin? Sandaling natahimik si Maria Clara bago ipagpatuloy ang sinasabi. Isang gabi nang ako'y magkasakit ay isang lalaki ang nagtatapat sa aking tunay na ngalan ng aking ama ay pinagbabawalan niya ako ibigin ka. Maliban na lamang kung ang aking tunay na ama ay mapapatawad ka sa mga pinsalang idinulot mo sa kanya. Napangiti si Ibarra sa dalaga na may nadaramang pangamba. Oo, nagpatuloy ng dalaga. Sinabi sa aking ng lalaki na ang ating pagsasama ay hindi niya pinahintulutan dahil ang aking ama ay si naipaiyak ang dalaga kaya't hindi natapos ang kanyang sasabihin. Ibulong mo na lang sa akin, wika ni Ibarra. Nakadama na matinding awa sa dalaga. Ibinulong ng dalaga kay Ibarra ang isang pangalan na ikinagulat ng huli. Hindi ako makapaniwala. Kaya ganun lamang ang pagkamuhi niya sa iyo. Nasa akin ang dalawang liham ng aking ina na kanyang isinulat sa gitna ng mataos na pagsisisi. Ayan mga kadirek, dito po nagtatapos ang ika-61 kabanata. Wala na, finish na.